Magandang araw sa inyong mga Ginoo at binibini. Tatalakayin ko ngayon ang natutuhan ko sa kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Sa kasalukuyan, ang wikang pambansa na tanyag na ginagamit natin ay ang Filipino. Ngunit may mga ibang pangalan o tinatawag dito, at ito ay ang Pilipino at Tagalog. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? Ang Tagalog ay naging batayan ng wikang pambansa noong December 30, 1937. Ito ay sa pamamagitan ng kautusan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang Pilipino naman ay nagsimula ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ang kautosang bilang 7 noong Agosto 13, 1959. Ngunit sa susunod na taon, ginawang Filipino ang wikang pambansa sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 60 na nilagdaan naman ni Pangulong Diosdado Macapagal. Nakasa din sa Konstitusyong 1987, Artikulo 14, Section 7 na ang Filipino ay ang wikang opisyal ng Pilipinas, maging bilang komunikasyon o pagtuturo sa mga paaralan. Tunghayan naman natin ang mga panahon na sinakop tayo ng Kastila, Amerikano at Hapones. Sa panahon ng Kastila, tinuruan ng mga Pilipino ng wikang Espanyol sa utos ni Gobernador Tello. Sinabi naman nila Carlos I at Felipe II na kailangan maging bilingual ang mga Pilipino. Itinuro rin ang doktrinang Kristiyana sa utos ni Carlos I. Sa panahon ng Amerikano naman, nagtatag ng Akademyang Pilipino si Lope K. Santos, na kilala bilang ama ng balarilang Tagalog. Ang pahayag ni Frank R. Blake sa pagbuo ng wikang pambansa ay gamitin ang Tagalog bilang batayan o saligan. Ang pahayag naman ni C. Everett Conant ay gamitin ang Ingles sa pagtuturo at komunikasyon. Sa panahon ng Hapon naman, ipinalabas ang ordinansyang militar bilang 13 na nagsasaad ng Nihongo at Tagalog ang opisyal na wika ng Pilipino. Ayun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig ukol sa wikang pambansa.